Magandang buhay at mabuting tao, mga bata at magulang. Ngayong araw, aking ipapaliwanag ang ating leksyon sa mathematics. Ito ay tungkol sa haba at layo. Umupo ng maayos, tumingin sa iyong TV, laptop, cellphone, or tablet. At pakikinggan ng mabuti si Ma'am Sha. Okay po ba yon? Magaling! Ang length o haba ay nagsasabi kung ang bagay ay gaano siya kahaba. Nasusukat ito mula sa unahan hanggang sa kabilang dulo. So, ang English ng haba ay length. Okay? So, ngayon, halimbawa, yung buhok ng babae. Di ba pwedeng mahaba? Pwedeng maiksi. Ang lapis, pwedeng mahaba, pwedeng maiksi. Halimbawa na lang nito ay ang kahoy. Nakita mo ba yung kahoy o yung stick na nandyan? Ang sukat dyan ay haba. Mula sa pinakauna hanggang sa dulo. Basta kailangan pag nagsusukat tayo, dulo-dulo. Naunawaan? Magaling. Ang ibig sabihin naman ng non-standard unit ay mga bagay na ginagamit natin bilang panukat. Nagtataka ka kung bakit hindi ruler. Bakit hindi yung metro ni tatay na panggawa sa bahay? Bakit hindi yung meter stick o yung pinakamahabang stick? Bakit hindi yung medida yung panukat ng damit? Kasi po, yung tawag doon is standard unit kasi yun po talaga ang ginagamit ng mga panukat. Kapag sinabing non-standard unit, ito yung mga bagay na ginagamit natin na iba naman. Yung mga walang numbers. Kasi yung ruler, may numbers. Yung lapis, wala namang number. Yung paper clips, wala namang number. Kaya sila non-standard unit. Kasi ang binibilang lang natin sa kanila kung ilang lapis ang ginamit natin pag sinukat natin ang isang bagay. Siyempre, una na sa non-standard unit ay ginagamit ang palad. Nakita mo ba yung larawan? Ganyan ginagamit ang palad. Sinusukat yan mula doon sa hinlalaki mo hanggang doon sa dulo ng unahan ng ruler hanggang sa susunod. Ginagamit yan sa mesa, sa upuan, sa libro. Diba? Dahil ang kamay natin, ginagawang panukat kung ilang palad ang nagagamit natin hanggang sa dulo o na ipapalit-palit natin. Diba? Sunod, lapis. Ginagamit ang lapis, panukat ng libro o kahit na anong bagay basta tungkol sa haba. Tinitignan kung ilang lapis ang nagagamit. Kaya bibilangin mo ngayon yung lapis kung gaano kahaba yung sinusukat mong isang bagay. Diba? Wala kasi silang number eh. Bibilangin natin kung ilan yung nagagamit na daliri or lapis. Sunod, dangkal. Diba? Pinapa-arms forward kayo. Parang ganun niya. Kung gaano kadaming arms forward ang gagamitin mo sa isang bagay para mabilang mo kung ilan ang haba nito. Gumagamit din ng blocks, kagaya niyan, yung lapis. Diba? Bibilangin mo yung blocks kung hanggang saan at yun ang kanyang sukat. Naiintindihan po? Sunod, yung kutsara. Ginagamit ang paper tiles. Pag sinabing paper tiles, ito yung mga papel na ginawang square tas ginagawa silang panukat na parang blocks. Naiintindihan? Kagaya ng kutsara, kung ilang paper tiles ang ginamit, yun ang sukat niya. Gumagamit din tayo ng paper clips, kagaya niyan. Yung Crayola, sinusukat siya gamit ang paper clip. Kung ilang paper clip ang nagamit, yun po ang sukat. Nagkakaunawaan po ba tayo? Mahusay. Sunod naman ay ang distansya. Sinabing distansya sa English ay distance. Ibig sabihin kung gaano kalayo ang bagay, tao o lugar. Ang ginagamit na panukat dito, pwedeng yung paa natin, yung tali o yung hakbang. Kagaya niyan, kung nakikita mo sa larawan, yung babatang-batang babae ay lumabas sa kanyang bahay patungo sa kanilang paaralan.
Ilang hakbang ng paa o footstep kaya ang magagawa ng batang babae kung gaano kalayo ang bahay niya sa kanilang paaralan? Naunawaan po, halimbawa, tignan mo halimbawa yung mama mo, tsaka ikaw, kung gaano kayo kalapit o kalayo. Kung ilang paa ang gagamitin mo. Ganun yung sukat. Bibilangin mo yung mga paa na nilalakad mo patungo dun sa isang lugar. Naunawaan. Subukan natin kung nauunawaan mo. Meron akong bisita. Gusto mo ba siyang makilala? Sige. Sige nga, sabi dito, gusto kanyang subukin. Sabi niya dito, susubukin kita. Sabihin mo kung haba o distansya ang sinasabi ng larawan. Ano daw ang isasagot mo lang? Haba o distansya. Tama. Ano ulit? Very good. Tandaan, pag haba, sinusukat. Pag distansya, yung layo at lapit ng mga bagay. Unang larawan. Nakikita mo ba yung upuan at yung lamesa? Tignan mo yung paa dun sa ilalim. Tignan mo yung mga arrow. Ibig sabihin, ano kaya yan? Haba o distansya? Sigaw ang sagot. Sana tama ka kasi ang sagot ng bisita natin ay distansya. Pinapakilala ko ang ating kaibigan, si Smart Math. Sabi niya, distansya daw yan kasi tinutukoy na malayo ang upuan at lamesa gamit ang yapak o yung steps o yung paa. Naunawaan? Sige, isa pa. Sinusubok ka talaga ni Smart Math. Nakita mo ba yung bamboo stick? 'Di ba? Yung kawayan sa Tagalog. Okay, gumamit siya ng blocks. Ano kaya ang tinutukoy dyan? Haba o distansya? Sigaw mo yung sagot para marinig ka ni Smart Math. Mahusay, ang sagot daw dyan ay haba. Dahil sinusukat ang bamboo tree o yung kawayan gamit ang blocks. Tama ba ang iyong sagot? Magaling. Isa pa, sinusubok ka pa rin ni Smart Math. Tignan mo nang mabuti yung larawan. Nakita mo yung simbahan at yung bahay. Ano kayang tinutukoy dyan? Haba o distansya? Isipin mo munang mabuti. Tignan mo muna ng mabuti. Haba o distansya? Sigaw mo ang sagot. Magaling. Distansya. Kasi diba, nakita mo yung footprint sa baba? Yung layo ng simbahan sa inyong bahay ay tumutukoy ng distansya. Naunawaan mo? Mahusay. Isa pa. Nakikita mo ba yan? TV at yung lapis. Isipin mo na ngayon, kaya ang tinutukoy dyan, haba o distansya? Sigaw mo yung sagot. Tama, tinutukoy dyan ay ang haba. Ginagamit nila ang lapis bilang panukat sa TV. Magaling, nauunawaan mo na. So, ano kayang tumutukoy sa dalawang bata na yan? Titigan mo munang mabuti. Ano kaya ang tumutukoy sa dalawang bata? Tignan mo yung batang babae at yung batang lalaki. Ito ba ay haba o distansya? Isipin mo muna, haba o distansya? Isigaw ang sagot. Mahusay! Ito ay distansya kasi magkalayo silang dalawa. Nauunawaan mo? Magaling. Tignan mong mabuti. Ano yan? Pantalon. Mahusay. Ano ang ginagamit niyang panukat? Mahusay. Paper clips. Ang pantalon ay sinusukat gamit ang paper clips. Isipin mong mabuti. Ano kaya ang pinapakita dyan? Haba o distansya? Sigaw mo ang sagot. Magaling. Haba. Dahil sinusukat niya yung pantalon gamit ang paper
clips. Mahusay na kayo mga bata. Nakita mo yung sasakyan na pula? Nakita mo yung the mall o yung mall dun sa dulo? Ano kayang tinutukoy ng sasakyan at ng mall? Haba ba o ang distansya nila? Tama, distansya. Kasi hindi naman po ginagamitan natin ng paper clips, ng blocks, o ng popsicle stick, yung kotse, tsaka yung mall kapag bumabiyahe tayo. Kaya distansya, yan yung layo ng mall at yung nung kotse. Naunawaan? Magaling. Tignan mo yung batang babae, si Niana. Tignan mo ang ginagawa ni Niana sa kanyang pencil case. Ano kayang tinutukoy ni Niana sa kanyang pencil case? Haba o distansya? Tignan mong mabuti si Niana tsaka yung pencil case, tsaka yung popsicle sticks niya. Ano kayang tinutukoy ni Niana? Haba o distansya? Sigaw mo ang sagot. Mahusay. Tinutukoy nito ay haba. Gamit ang popsicle stick, sinusukat ni Niana kung gaano kahaba ang kanyang pencil case. Mahusay na kayo mga bata. Nauunawaan niyo ba ang haba at distansya? Magaling. Sabi ni Smart Math, naway mayroon kayong natutunan sa araw na ito. Dapat daw natutunan niyo yung haba at distansya. Handa na po ba kayo sa gawain natin ngayon? Hala, may iiwan pala si Smart Math na gagawin natin. Kaya humanda ka na. Isisend na ni Smart Math ang gagawin mo. O, sana mag-enjoy ka sa gagawin mo ngayong araw, sabi ni Smart Math. Gawin mo daw itong para ka lang naglalaro. Handa ka na ba? Sige, isisend na ni teacher yan. Paalam!